Hello Taurus! Welcome dito sa iyong monthly reading. June 2026. Ano ba yung mga posibleng parating? Sun, Moon, Rising, or Cross Watchers, Taurus. Okay, meron dito lumilitaw na opisyal sa gobyerno. Kung sino man yung official person na yan. Pwedeng this person nagtatrabaho siya sa City Hall. Pwede rin naman siya nagtatrabaho sa courthouse. It could be a lawyer, judge, etc. Pero pwede rin public servant or kilala kilala siyang opisyal. Or pwedeng may mataas na rango position siya kung sa ninyo yan, company, workplace. Also, meron kang courthouse, which means yun, literal na pwedeng mga government offices yan. Baka may mga sikasuhin ka, lalakarin, pupuntahan, no? O pwedeng ikaw yun, yung nagwo-work doon, no? Pwedeng may mga ipa-file na mga dokumento, kasulatan sa mga offices. Pwedeng sa City Hall, yun. Meron ditong person na, sabi ko nga, it's either the official person, yung tao na in charge doon, OIC, officer in charge, siya yung, ewan ko, dadaan ka sa kanya eh. It seems like kailangan may kailangan ka dito sa person na to. Pwedeng siya yung OIC. Pwedeng sa kanya ka dadaan dito sa kailangan mo. Ngayon, kung ito yung mga bagay na pagdadaanan mo, ito yung mga mahihigpit na proseso, stricto. Yun yung indication kasi ng official person. So, kung meron mga processes na kailangan dito na pagdaanan, nakikita ko na maaaring very strict yung mga yung proseso dyan. Pwede rin merong pagta-travel, may journey card. Whether this is travel by plane or by any other means. Pwede namang kahit hindi tren, kotse, barko, eroplano, parachute, basta meron ditong may biyahe. Yan. Kung symbolism yung journey na yan, Taurus, it could be na meron kang something na pagdadaanan. Kasi nga merong proseso dito at sabi ko nga, hindi yan magiging madali. Strict to eh. Magiging very strict yung pagdadaanan mo, yung process or yung procedure dyan, ewan ko. At saka nakikita ko dito, maaari ka maging desperate, alam mo yun, sabi ko nga, maaari ka ma-frustrate, mahirapan, to the point na makaramdam ka ng desperation. May iba sa inyo dito, ang hirap ng proseso, pagdating dito sa ina-applyan ninyo, maaaring iba, mahirapan kayong matanggap, pumasa sa interview, makahanap ng lilipatan, makahanap ng papasukan, magiging mahirap. Unang-una, pwedeng mataas or mahigpit yung proseso, mataas yung standards, tas mahigpit yung proseso, pwedeng mahirapan ka sa mga requirements, no? Sa pagdating sa qualifications, pwedeng, alam mo yun, mahirapan ka or hindi ka pasok doon. Kaya pwedeng ma-frustrate ka or ma-despair. By the way, may mga numbers dyan. Kung gusto niyo yung mga numbers, kunin nyo na lang. 23, 22, 32, 10. Tingnan pa natin mamaya doon sa mga tarot cards nyo. By the way, maraming salamat po doon sa mga palaging abangers ng mga reading ko, mga patuloy na sumusubaybay, lalo na doon sa mga bumabalik-balik. Thank you rin doon sa lahat na nag-subscribe, nag-follow, malaking tulong po yan.
Okay? Kung gusto nyo maka-avail guys ng exclusive perks sa akin sa FB page ko, mag-avail kayo ng subscription. Kung gusto nyo ng private reading, dumiretso rin po kayo doon. Kayo po yung mag-PM. Mag-ingat po kayo sa mga fake scammers na gumagaya sa akin sa lahat ng platform. Basta yung official FB page ko, purple tin na FB page, nag-iisa lang, may check sa dulo, which means meta-verified. Hindi ko po kayo i-add friend or i-message. Okay? Kaya kayo po yung mag-PM sa akin doon. Thank you rin doon sa mga nagpapadala ng stars. Super thanks. Nag-avail ng membership subscription, nagla-like, comment, share. Oops, may weeping willow ka rito. May ear, chair-filled, handshake. Oh, mga number 23, 22, 32, 10. Meron ding, pwedeng may number 1, number 5, number 4. Pwede may mga umulit-ulit dito number, ha? Number 9. O number 7. Number 2, tsaka 13. Mga zodiac signs na naglalabasan dito sa reading mo, pwedeng may Aries. Ay, sorry naman. Sorry. Gemini, Libra, Aquarius. Aries. O, tama, may Aries. Scorpio. Ay, sorry, Virgo. Gemini, Libra, Aquarius. Aries. Virgo. Cancer. Libra. Scorpio. Strong energy ni Aquarius. By the way. Umulit-ulit yung Aquarius dito. So, eto na nga. Mukhang meron something na nakakalungkot sa weeping willow. Pero pwede rin namang hindi. For some of you lang siguro yun. Hindi lahat. No? Pero nakikita ko dito something na related sa family. Kung ano man yan nakakalungkot na yan. Yun yung sinasabi sa card mo. It could be sad news related sa family member, relative. O, ayan. Meron kasing balita eh. Pero aside doon sa sinasabi kong maaaring may mabalitaan kayo na nakakalungkot regarding family member, relative, pwede rin namang may good news na paparating sa inyo with ear card, no? May magandang paparating or magandang balita. At merong bagong person na papasok sa buhay mo. Ayan, may mamimit ka eh. Sabi dito, may mamimit ka na stranger. So yan, bagong kakilala. Pero dahil papasok siya sa buhay mo, pwedeng magiging kaibigan mo siya, no? Stranger na magiging kaibigan or stranger na magiging special na kakonect mo, pwedeng ganun. Kasi magiging importante siya sa'yo eh. Kung sino man yung stranger na yan. Dali, iusog ko kasi hindi ko nakikita lahat. So, mahirap talaga, no? Pagdating sa pag-a-apply, yung sinasabi ko, pagdating sa pag-a-apply, pwedeng it's either walang vacancy or pwedeng hindi ka pumasa dun sa mga applyan mo, yun yung magiging problema mo rito. Pero pagdating naman sa mga good news, panalo ka kasi may ear. Sa tingin ko, hindi related yan doon sa pag-apply mo ng trabaho kasi doon nga mahihirapan ka eh. So, itong good news na to, pwedeng tungkol yan sa ibang bagay. No? Pero pagdating doon sa job-related na pag-a-apply mo, doon medyo sablay tayo doon. Sabihin, tagilid ka ron. So, nakikita ko dito, it could be good news, exciting news for you. Oo, kasi may mga messages talaga lumilitaw dito eh. Sabi ko nga, aside doon sa mababalitaan mo related sa family, kamag-anak, iba pa yung good news na paparating sa'yo, no? So, nakikita ko talaga, mahihirapan ka talaga, Ace of Swords, no? Lalo na doon sa pag-a-apply mo, yan. Sa tingin ko, pagdating doon, yung problema mo na yon,
Kung halimbawa, bago June, problema mo na yan, hindi pa rin masosolve yung problem mo na yan eh. Regarding sa job application or dyan sa trabaho mo. Pero yung iba, pwede namang meron din kayong ibang problema na sa tingin ko, hindi pa kayo makakahanap ng solution dyan sa problema na yan. Oo, meron talagang tendency na, alam mo yun, ma-defeat ka rito, 5 of Swords. Mahihirapan ka talaga dito sa Ace of Swords reverse mo. Mahihirapan ka makahanap ng solution dyan. O, especially sa pera. Ayun o. Kaya iba sa inyo, kung meron na kayo existing na problema or kung magkakaproblema kayo ng June, pwedeng yun. Hirap din kayo doon sa paghanap ng solusyon dyan sa problema nyo sa pera. Meron talagang something dito na hindi ka magiging successful. Kaya kung may mga lakad ka, like related sa pag-a-apply mo ng trabaho, or yung pinaprocess dyan, yung mga, sabi ko nga, pagpa-file lang mga kung ano-ano, dokumento, pupunta sa mga opisina, government offices, etc., mga kasulatan, pwedeng doon ka mahirapan. Kasi nga, meron dyan something na mahirap yung proseso. No? Pwedeng sa mga documents pa lang, mahirapan ka na eh. So, nakikita ko, hindi talaga ganun ka okay with money. Ayan, siguro talaga hindi pa ito yung time na maging successful ka dyan sa pera or kung ano man itong goal mo na related sa pera. Sa tingin ko, hindi mo pa ma-achieve yung success this June. Meron dito talagang lakad na pag ewan ko, sasadyain mo, pupuntahan mo, pero parang nakikita ko dyan, hindi successful yung lakad na yon. Ano man yung pupuntahan na yon. Pwedeng mahirapan ka dun sa paglalakad eh. Yun nga, may mga lalakarin ka o pupuntahan ka eh. O pwedeng yung iba related ito sa pag-abroad. Traveling eh, baka yun yung nagiging problema ninyo eh. Baka hindi pa kayo makapag-abroad, makalipad, makaalis dahil lang dyan sa hassle. Kasi pwedeng mahirapan kayo pagdating sa requirement, sa proseso na mahigpit, no? Maaaring mag-cause ng delay yun, mag-cause ng problem or hassle sa inyo yun. May emperor na naman dito. Ito yung mataas ang katungkulan eh. Sinasabi ko. Kung sino man yung OIC na yun. Pwedeng boss, pwedeng superior, kung sino man yung in charge dyan. By the way, meron kang pagbabago. Ending, death card. Ending and new beginning ito. Si death card, nandito yung transitioning, yung transformation sa'yo, kung ano man yung mga bagay na yan na mag-unfold, bagong paparating sa'yo, like new person, sabi dun eh, may new person. Pero may mga changes din talaga with the death card. May mga tatapusin, merong mga bagong sisimulan, no? So when it comes to your love life naman, alam mo, nakikita ko lang dito, feeling na itong person na to, siya yung talo eh. Siya yung talo dito sa situation. Alam mo yung kahit na gusto niyang mag-walk out sa'yo, hindi niya magawa kasi feeling niya, may value ka. No? Na kapag kahit nabuburyong siya, naiinis siya, hindi ka niya magawang iwan, hindi ka niya magawang talikuran kasi alam niya, pag ginawa niya yun, siya yung talo eh. Okay? Siya yung malulugi, siya yung mawawalan. So, tingin ko lang may value ka rito sa person na to, importante ka kasi hindi niya magawang iwanan ka, mag-walk out sa'yo kasi nangihinayang din itong tao na to. Okay, so nakikita ko rito,
Actually, pwedeng nai-insecure tong person na to. Pwedeng alam mo yun, pwedeng baka iniisip niya, hindi siya sapat para sa'yo, or baka hindi siya makapantay when it comes to sa standards, no? Sa standards na mga hinahanap mo sa isang person. Actually, may mga problema rin din tong person na to sa sarili niya. May mga personal issue siya. Pwedeng ang problema niya is yung kanyang career, pwedeng yung problema niya is about stability, kung paano siya magiging financially independent, no? So, sa tingin ko lang, hindi pa nakapag-establish ng stable career itong tao na to. Oo. Meron pa siyang mga bagay na dapat ayusin sa sarili niya eh. Actually, pwedeng dumadaan siya sa transformation o gusto niyang i-transform yung sarili niya para, alam mo yun, para maging proud ka sa kanya. Kasi siguro feel niya baka hindi ka proud sa kanya. Or pwedeng, yun nga, nahihiya siya siguro. Dahil pwedeng, iniisip niya baka may mga ine-expect ka sa kanya, kaso hindi niya maibigay yon kasi nga hindi siya successful, hindi siya mayaman, etc., etc. So, yun yung siguro yung mga insecurities na itong person na to. Kasi nakikita ko dito sa energy parang mas mataas yung katayuan mo, status mo, or narating mo dito sa person na to. And kahit naman hindi mo siya ginajudge or minamaliit, pwedeng nai-intimidate siya or nai-insecure siya dun eh. No? Siguro gusto niya maging better person, gusto niya maging successful, di ba? Para din sa'yo or sa inyo. Okay? Wala nakikita ko rito, hindi ka niya kayang iwan. Or kahit naiinis nga siya, hindi ka niya maiwan. Kasi alam niya, pag ginawa niya yun, siya yung mawawalan. Okay. So, yun yung mga na-pick up ko. Thank you for watching. See you again sa susunod na reading, babush.